This show is rated PSG. Pareho silang gago. Viewer discretion is advised. Oy, kumusta sa inyo lahat? Welcome nga pala para sa Norem Podcast kung saan Norem lang kami gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source, ang pangalan kay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies. At ngayon ay meron kaming third wheel. Mga pre, third wheel na naman. Last episode meron tayong Dex Conche. Ngayon meron rin kaming isa sa mga rising stand-up comedians para isa sa sa mga akin. source. Isa sa mga source. Source ng comedy, pare. Yeah. Palapakan nyo naman sa mga benteng listener namin. Si Marvin the Rockstar, pare. Rock and roll. Boy. Rock and roll. Mga batang rugby. Paalala ko naman, pare. Ay, wait lang. Sorry. Ang random. Yung nag-commute ako noon nakaraan, may dalawang rugby boy na nakasabit sa ano. Tapos yung pababa nila, sabi nila, kahapon sabog na sabog ako. Ganun pala yung pag naka-rugby ka, parang naghahabol ka ng hininga mo. Ay, puta. Bigla ko lang alala. Pwede nilang gawan ng joke yun. Akala ko nakilala ka bigla. Ikaw yung comedian, Marvin Tomon. Oh, Marvin Tomon, mga pre. Pinaikot yung yung rugby. Ikaw naman. Naghahabol ng hininga. Ayos. Pakilala ko naman, pare. Tagasang ka. Ay, ako si Marvin Tomon from San Mateo, Rizal. Ano, ulit? Isang stand-up comedian sa San Mateo. Ayun na. Saan ka ba saan ka nagsimula pala mag stand-up comedy? Anong Paano? Generic ng sagot na tanong. Hindi, iniisip ko kasi pag napapanood ko si Marvin parang kailan ko ba siya unang napanood? Last year pa. Tapos nag-hiatus ka, no? Hiatus ba tawag doon? Hindi. Nagkasakit lang talaga. Hindi ko choice. 3 buwan actually na, ayun. Pero last year ako nagsimula. Last year. Mag-isang taon pa lang. Mapit ka sa mic, bro. Mag-isang taon pa lang ako sa January. Ganun. Ganyan lang, ganyan. Okay. Nice, bro. Ayun. Pero sa mga, yun nga. Sa mga hindi nakakilala kay Marvin ng una nitong, di ba nag-rap siya dati? Alam ko, papaunlakan. Hindi nag-rap lang po tayo ng yan. Nagyayabang lang yan, pero hindi talaga rapper yan. Hindi, pero alam ko, papaunlakan niya tayo ng rap ngayon. Buti ka pa alam mo. Ako, di ko nga alam mag-rap ako dito. Ako nga pala si Marvin from San Mateo, Rizal. Putang ina, freestyle lang to. Putang ina, ako kumain ng pandesal. Break it down. Pero siguro ang pinaka nakakabilib kay Marvin is hindi siya wala siyang idea sa stand-up comedy. Gusto niya lang talagang sumampa. Ay, pero ba ikwento yung unang beses mong inattempt tapos yung tas umatras ka? Pwede mo ba ikwento yun? Ano siya? 20... Wait lang, yung episode na to para sa akin ba to? Pare. Guess kayo. Talaga, nag-commute lang pumunta dito. 2014. 2014, nakaranas pa rin tayo ng walang taong ngayon. Lalo pa noon. Pinuntahan ko para puro comedian yun. Tapos ayun, nandun ako sa venue. So hindi ako... Saan bang venue yan? Tomas Morot. Uno Maroto. Yung nila, parang dictionary. Ano yung sinearch mo talaga sa Facebook? Oo. Alam mo yung stand... ano ba? Napanood mo si Alex tapos parang gustong gayahin to, puta. Si Alex lang na kilala ko noon, time na yun Tapos alam ko lang kasi nag-clown din ako. Clown. Ayun na, clown. As in, clown na sa birthday? Hindi nire-respeto. Yung Grabe mga sisigawan lagi, hindi kayo nakakatawa ng ina nyo. Mga trying hard magpatawa. Grabe kayo sa mga clown. Hindi, may joke kasi akong ganun Kaya sa kanya ko actually nakuha yung yung feelings na hindi tinatawanan. Hindi, yung material. Kasi minsan nagkwekwentuhan kami tapos yun nga na nabanggit niya na nag-clown siya. Tapos parang napaisip ako, sabi ko putang ina, parang pareho lang yung yung mga clown tsaka yung mga stand-up comic ganun. Pareho lang nagpapatawa. Tapos gusto kong i-explore yung pinagkaiba pinagkapareho yun, ng stand-up comedy tsaka mga clown. Pero hindi pa masyado gumagana pero enough about me, pare. Dito tayo sa natin. Huwag ka munang sumangasanga ng Gusto ko malaman kung paano ka nag-start talaga Ayun, yung 2014, nawalan ako ng bayag noon, pare. Tapos, saan napunta? Pare? 17, ganun. Bata pa nun, Tapos naglayas na ako doon. Ayun, gusto ko na maging basura.
Seryoso. Wala na akong magawa sa buhay ko nun. So parang yung stand-up comedy, siya yung mga stand-up comedians, pantay siya ng mga basurerong trabaho, gano'n. Hindi kasi Kaya inisip mo. Hindi, Hindi, at tagal no. Ayun lang yung alam ko na gusto Saan ko galing talaga yun sa... siya? Hindi, sabi niya, gusto niya mag-stand-up, gusto Kasi niya maging sobra, basurero, tapos naging stand-up comedian siya. Sobrang ang layo bago ko sinubukan. Kaya lang, last year, 2022. Imagine. Di ba pumunta ka tapos tumuloy ka ba doon sa venue? Venue lang. Tapos ayun, umuwi na ako. Nakita ko walang tao. Akala ko kasi audition yun. Ibig sabihin open mic. Pero tumuloy ka? In a way. Pero matagal na audition. Linggo-linggo kang babalik. Hanggang sa feeling nila worthy ka na sa spot. Tapos ayun, gusto ko talaga una. Magbanda ako eh. Basta gusto ko lang mag-perform. Kaya parang naisip ko sa sarili ko, artist ako, performer ako. Hindi talaga ako. Hindi ko nililabel sa sarili ko na comedian eh. Ganun ko na tinitignan yung sarili ko na artist eh. Art to eh. Tsaka walang pressure eh. Pagka sinabi mong comedian ka, laging parang kailangan nilang sample eh, no? Parang mas may pressure dun. Na parang mas may pressure dun. Na? Pag sinabing comedian ka, tapos sample, kailangan mapatawa pwede mo mo. sabihin na, pwede ka tumanggi agad eh. Hindi naman ginagawa ang sample. Hindi kasi nila maintindihan minsan eh. Yung pag lalo, yung wala alam sa stand-up comedy, ganun. Tapos sabihin nila, nagko-comedy ka eh, ba't tos hindi ka magsasample? Hindi kasi nila maintindihan eh. Pasamplein mo rin. Di ba accountant ka? Sample nga kami ganun. Yun. So parang ganun lang. 24, tumuloy ka na, nag-perform ka? Hindi nga. Umalis ka? Pumunta lang ako, nag-commute lang ako, layo ko sa para akong gago dati. Yung mga, pag may maisipan ako, tapos di ko naman tutuloy. Paano mo ba na yun? Sorry, sige. Tapos, sobrang wala na rin ako. Wala na rin talaga akong na pagpatuloy. Kasi di ko alam talaga kung anong gusto ko stage na sampan. Pero gusto ko talaga mag-perform, pare. Tapos last year, sobrang kagustuhan mo, nag-apply ka bilang payaso. Oo. Paano ka napasok sa gig na yan, pare? Sa clown, pagka-clown? Oo. May mga tropa din na mga taga San Mateo rin. Mga nagka-clown sila. Tapos ang akala kasi nila, nag-ano lang ako. Kaya nung unang ko, naka-crowd work lang ako. Hindi ako nagsusulat. Kasi di ko rin alam yung material eh. Kung mapansin mo dati. Kasi ganun yung ginagawa sa pagka-clown eh. Ganun. Ano nga ba? Ano yung ganun yung ginagawa sa crowd work? Crowd work lang. Ganun. Tapos, since ayun yung alam ko, akala nagmamagic yung mga clown. Nagmamagic, nag-host, parang yung pitaka biglang mawawala, no? Pag ganun. Puta magic. Tapos di ka na makikita ng organized. Hindi ka na makikilala kasi naka-makeup ka nun eh. Oo, magandang yun. Ganda. Ayun, tapos, ano tanong mo? Paano ka napasok? Paano ka napasok sa pagka-clown? Sa pagka-clown. Ayun, sinubukan ko lang. Ganun pa rin, nag-message din ako sa messenger nila, ganun. Tapos akala nila, nagka-clown ako sa kabila, parang nag-ano lang din ako. Kasi tumesting ako ng isa, tumesting ka ba? Ano tawag dito, parang nagsalita ako sa tapos yung boses ko daw, parang ka na, parang nagka-clown ka na talaga, ganun. Akala nila, nag-ano lang ako din sa grupo. Baka naman kasi may dala kang pula na ilong. Tapos pinipinag. Ay puta, clown to. Hindi. Pero di ba ula? Sorry, sige, tuloy mo lang. Tapos ayun, pinabalik nila ako, pinatuloy nila ako. Gano'n. Di rin ganun tumagal kasi hindi astig eh. Hindi ako nakapang rockstar na itsura na. Isipin mo, gusto ko na leather jacket ako pag nag-perform. Pwede ka mag-leather jacket na clown. Rockstar na clown Tapos nag-perform kami sa sa mga squatter eh. Sa mga birthday party. Mga bata pa lang, nabibisit ako eh. Putang sarap kutosan eh. Yung mga lobo ko sa ulo, putang pinuputok nila eh. Ay, nagbabalon animals ka rin. Pero hindi ako marunong. Yung mga kasama ko. Anong kaya mo lang? Nabalon? Hosting ng onte. Tapos yung bubble, tawag doon? Yung ginaganong bubble. Yung ring bubble. Gano'n ka katagal Dito lang mga siguro 4 na buwan. Magkano magbigayan sa ganun? Medyo malaki tingin. Sa iba, ewan ko lang sa Magkano yung malaki sa'yo? Ako nung time na yun, 600 isang show. Tapos nakakadalawa ako, 1-2 ganun. Ay puta, dalawa sa isang araw? Ito nag-grind yan. Dalawang my birthday. Gano'ng katagal yung yung isang show, isang party? Ayun lang, medyo 3 oras. Ganon. Talaga? Tapos kailangan active ka buong 3 oras. Hindi naman. Ay, yung party lang, baka hindi yung segment nyo lang. Kumbaga yung
Sa amin, siguro mga 2 hours. Ganun kasi may papahingi, di ba? Kakain, tapos may kantahan ng mga ano. Dati umattend ako sa birthday party. Sa banda San Mateo din. I'm sure hindi ko yun kasi college pa ako nun. Tapos yung mga pasabit, di ba yung itataas yung mga goods. Tapos pag ibababa, kukunin ng mga bata. Tapos yung clown, nung hindi niya pa binababa, may mga bata na kumukuha. Tapos nag out of character siya. Sabi niya, yung kukuha, squatting. Sabi niya. Naging stand-up comedy. Rockstar. yung mga hindi titigil kumuha, squatter. Sabi niya. Nasa squatter talaga, no? medyo. Tapos binugbog siya. Nagulat ako, ibutang nag-out of character. Nawala yung yung pagiging jolly niya. Baka mga tropa yun. Baka mga tropa mo yung mga yun. San Mateo yun eh. Basta dugyot. Basta dugyot pare. Dugyot ba yung clown? Ako na nga lang umunlad sa amin eh. Humble brag. Nakita ko pa rin yung mga tropa ko. Nakatambay pa rin kayo. Stand-up comedian na ako. Putang ina, rockstar talaga oh. Ba't di mo sila, niyaya mo ba sila? Ba't di mo sila hiyain? Try mo. Wala sila diploma. Walang pambili ng Ako Plus. Nakala mo naman kailangan ng diploma sa stand-up. Kung magyabang sa TESDA ka graduate eh. Sana nga eh. Hindi nga ako nakagraduate kahit test. Drop out. Ang ganda. Asar lang ako. So, gano'n katagal? 4 months tapos, ilan yung years mo na from clown to nag-continue ka ng stand-up comedy? Taon yun, pare. 2014, 15. Tapos 2022 ako nag-start. Ganun. Pero yung nakakabilib talaga sa'yo. Pumasok ka ng bulag sa stand-up eh. Wala. Hindi ka ito lang basta sa mga kwento mo sa akin. Wala kang hindi ka aware dun sa art mismo. Ang alam mo, sumasampa lang. Alam mo yung nakakatawa, pero hindi mo alam at the time yung mga structure, mga ganun, mga premise, setup, punchline. Tapos nung una kita nakakwentuhan, sabi mo, hindi nga ako nanonood ng stand-up eh. Parang gulat na gulat ako dun sa part na yun. Kasi hindi ko siguro maunawaan kasi ako, parang in a way lumaki ako sa stand-up eh. Yung pinapanood ko yung mga stand-up comics sa States, ganun. Tapos yung, kaya gustong-gusto kong umpisahan. Kasi yun talaga yung yung type of entertainment na pinapanood ko nung una pa lang. Tapos kaya naguguluhan ako sa mga tao. Hindi ko maintindihan or maunawaan masyado yung mga pumapasok ng bulag sa stand-up, ganun. Yung hindi nanonood, yung nagigets niyo yung gusto kong sabihin. Kaya nakakabilib. Tapos nung tinanong kita, sinong favorite mo comedian? Si Babalu. Nagulat. Stand-up comedian siya, di ba? Pre. Hindi nga alam mo yun, hindi stand-up yun. Kaya nakakagulat eh. Pero grabe yung mo rin eh, no? Nung unti-unti mo nang nalalaman yung art, may mga adjustment ka ba? May mga realization ka ba going in sa Ang dami. Tulad ng? Pati sa show, open mic, until now, tinatapos ko hanggang dulo talaga eh. Kasi lagi kong inaaral, pare. Hindi ko sinasabing laging, alam ko na eh. Hindi ako na na magaling na ako, ganun. Lagi ko pa rin sinasabi na, baguhan pa rin ako. Parang ganun. Kasi, ang ganda na sinabi nabanggit ko to minsan si Francis M. Sabi ni Francis M sa mga bagong papasok sa hip-hop, aralin nyo yung roots. Kasi kumbaga sa driver, pag nasiraan ka, at marunong ka lang magpatakbo, hindi mo kayang ayusin yan. Parang magkaka-aberya. Dapat aralin mo, kahit yung basic lang. Ganun. So, nung inaaral mo na yung structure ng jokes, ano yung mga natutunan mo? Kasi dati, naalala ko, nagra-rap ka eh. Crowd work. Oo, crowd work. More on siya. Dati nga, naalala ko ilang beses kitang sinusundan yung sa line-up. May banter na ako sa'yo. Kasi alam ko yung panapos mo palagi, magra-rap ka. Tapos pag ako palakpakan niyo naman si Shanty Dope. Nakakakuha ng tawa yung mga ganun eh. Pero alam mo yun, nakakabilib dun eh. Yung hindi ko maunawaan kung paano mo nagawa yun. Yung pagsa-start ng comedy. Mahilig kasi ako mag-observe. Makakatulong siya sa lahat ng bagay. Siguro kahit sa trabaho. Sa normal na trabaho, sa office. Pag mag-observe ka, alam mo kung sino yung kupal, alam mo kung sino hindi eh. Yung mga pwede mong iwasan, pwede mong kunin na mga magagandang bagay. Napapansin ko rin yung mga comics na nagagalingan ako. Sila yung mga observant talaga. Sila yung hinahanap nila yung nuances sa maliit na bagay. Tapos ginagawa nila nakakatawa ganun. Kaya yun. Yun pare. Kaya nga actually wala pa. Ang dami pa rin. Pati ikaw nagsasabi ka ng mga pwedeng panoorin, ng mga foreign ganun.
gusto ko kasing panoorin siya na isang straight yung hindi ako tatayo sa 'di ba mga one hour special, mga ganun. Pag sa bahay kasi parang ang dami mong gagawin tapos malilingat ka na onte. Parang mawawala yung focus ko. Gusto ko isang lang Maiksi lang yung attention span mo Pwede mo try yung mag-alat ka ng isang oras talaga. Wala bang ganun? Minsan, ang dami kong ginagawa minsan sa bahay, ganun. Mahilig rin ako magtanim ng mga, Hindi mo pwedeng isuko yung pagtatanim mo ganun. Hindi mo na magtatanim ngayon, nanood mo na. Matutulog naman ako pag wala akong ginagawa. Ang ganun. Pero gusto ko laan ng oras para, kasi kailangan Hindi ka pwedeng papasok lang bigla Kahit sabihin ko siguro na maging magaling ako o tumagal ako, tapos hindi ko naman kilala yung mga nauna. Wala, parang tingin ko kailangan na ganun. Pero ngayon, tanga na yung yung huli kita napanood nag-open mic, nung nung nag-headline ka. Ayoko, kwento nyo nga yun. Doon ako unang napaisip, putang nang galing ni Marvin gusto mo ba lagyan natin ng context? Sige lang. Sige. Yung kasi first time mag-headline yun. Kung may mababanggit tayong pangalan, paano na lang? Hindi tayo magbabanggit ng pangalan siya. Public. Sige. Hindi naman natin ibabash yung pangalang Sige lang. Hindi, mag-ano lang tayo. Nung huli kita napanood, ewan ko anong petsa na yun. Basta yun yung first time mo mag-headline. Tapos parang the whole time, hype ka, excited ka, ganun. Hina-hype mo yung sarili mo, hindi ka mapakali, palakad-lakad ka, ihi ka ng ihi, inom ka ng inom, ganun. Tapos nung ikaw na yung sasampa, tumayo ka, tapos yung ginagano mo yung chest man, tawag doon? Basta pinapalo-palo mo yung chest mo, parang ito na, ginagano ko lang game face on ka na. Tapos biglang yung sinabi ng host, biglang pinag-set yung personality doon na audience na Cryan comedy ganun. Tapos alam naman natin sobrang magkaiba, sobrang magkaiba yung type of comedy na ginagawa natin at sa kanila. Although siguro nasa isang umbrella, magkaiba talaga kasi Cryan yun, parang ganun. Tapos nakuha niya yung crowd. Tapos sumasabog talaga kasi siguro yun pa rin yung predominant din na alam ng mga tao na comedy. Tsaka specifically sa room na yun, yung mga regulars is Cryan comedy ang alam nila. Tapos hindi talaga tayo kilala na stand-up. Tapos ayun pa yung napanood nila, nasusundan ko. Tapos I mean, sumasabog na. Kasi may mga nakita na akong mga, isa lang siguro, na napanghinaan ng loob nung pagsusundan nila yung ganong klaseng type of comedy, mga ganon yung. Tapos yung naalala ko yung itsura mo, yung nabubuisit ka na, ganon. Yung itsura mo, kasi sasampa ka na umunta ka na lang doon. Tapos nung sa likod, yung itsura mo parang parang gusto ng manapak. Parang gano'n. Anong pakiramdam ng gano'n, yung ready ka na tapos? Men, alam mo yung nasa gera ka na, nasa bakbakan ka na, tapos nakipig-pistok yung kaaway. Ganun pa rin. Tapos yung time na yun, ang pinaka ko lang dun sa host is, ang pinaka-worry ko nun is baka ayun kasi yung tropa nila, yung sikat na comedian na yun. Sikat siya na, sabihin na natin, pwede ba? Wag na, no? Tago na lang natin sa pangalang Marvin din. Basta, gay, Marvin Gaye. Basta ganun. Marvin Gaye, pare. Napunta rin dun. Tapos, alam mo yun, na ayun lang kilala nila na comedy, tapos kilala rin nila yun, yung mga regulars na nanonood. Ang pinaka-wino-worry ko is last comedian ako, baka umuwi. Pangalawa, walang abiso sa akin na papasampahin pala, gano'n. No? Kahit ikaw nagulat ka no? Kasi pinapakilala ka na, tapos tumayo ka na, tapos kulang na lang sasampa ka sa stage. Tapos bigla iba yung pinasampa. Pinakilala na ba? Iba yung energy sinabi ng pangalan? Almost. Oo, tatanda ko. Yung sinabi na, ang headliner natin ngayon. Nandun ka ba? Nandun ka pa ba nun? Nung bago sumampa si Marvin Gaye. Tapos, di nawala yung giggle ko, nawala. Tapos, ang hassle pa doon, hindi kasi nila alam yung natin, yung concept natin na 3 minutes, 5 minutes. Oo, tama. May 15 minutes up pa yung yung gay comedian na yun. Tapos, ano nasa isip mo nun, pare, nung sige patapos, anong natauhan na siya, uy puta, may susunod pa pala sa akin na magpa-perform. Ano yung nasa isip mo nun nung paghawak mo nung mic or yung pag-akyat mo? Ano yung, kasi may idea ko, pero pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung nasa isip mo nun? Yung wala pa ako sa stage, hassle talaga. Alam mo naman, may video ka nang na nabuburat talaga ako. Pero pagka nasa stage ka, hindi ka pwedeng dapat
professional ka dapat wasakin mo yung stage pare pagka Yun yung nasa isip mo, Oo. wawasakin ko tong putang ina to. Oo, pero ready ako bumomba anytime noon. Sabi ko 10 minutes bibitawan ko pagka bumomba ako talaga. Nakakabilib kasi minatch mo yung energy niya eh. Alam ko namang ano ka, hyper ka sa stage, pero parang times to mo yung hype mo. Kasi kailangan mo i-match yung energy. Ang galing nga, putang ina. Kailangan ako gusto ko man itry na kung gaano kaano na yung material ko. Sa mga di nakakaalam, ganun yun pagka headliner ka na is ilan ba yung inipon mo na material sa like isang taon ganun. Sa isang taon ko tingin ko kasi may 15 na ako, 17 ganun. Pero hindi ko masyadong na-try doon yung time na yun. First time ko pa na mag-headline. Mag-close ng show. Kasi may dalawa akong joke na hindi natapos kasi sasabihin ko na yung punchlines. Singit na singit yung mga yung mga nakakikinig. Yung parang tuwan-tuwa sila na kinaka-crowdwork sila. Parang ganun. Yung bumibelo ko na may mga joke ako na bibitinin ko sila. Ganun. Kuya, atras ka, kuya, atras ka. Ganun. Oy, ito naman. Parang yung may beat kasi ako para si Jobelin. Mga ganun. Tapos, sige nga si Jobelin ulit. Parang, sabi nila kayo. Parang gigil na gigil. Tapos, ika-crowdwork ko sila. Siguro, Ma'am, makinig ka. Ginaganon ko na Siguro yung iniisip ko, hindi ko kayang gawin yung ginawa mo. Kasi yung yung cadence ko pag nagjo-joke ako, 'di ba, hindi naman ako sumasabog. Talagang lang ako, monotonous yung boses ko. Lalagyan ko ng voices kung kailangan, ganun. Pero for the most part, hindi ako hyper na comedian. Kaya alam kong pag sinundan ko yun, lulubog yung yung tawa or yung best case scenario siguro makakakuha ko ng 3 tawa ganun. Pero yung ganito lang ganun lang. Pero hindi ko kayang sundan yun pare kasi magkaiba kami ng energy nun. Kaya nga sige may pa. Ano. Kaya nga sabi ko sa lahat open mic and show siguro ayun yung pinaka ko na performance ko na pinaka na-tripan ko talaga. Kasi dami nangyari tapos nagkila ko. Oo, yun din Yun nakakatawa sa lahat. Yun, tapos diba? Pinasukan ko ng mga crowdwork kasi kailangan ng kulit nila. Galit kang sumampa tapos pagbaba mo sabi ko, galit ka pa? Di na. Lagi kong sinasabi sa mga tropa ko, sa mga nakakausap ko, ayoko mag-desisyon na galit ako. Kasi sabi ko, kukomprontahin ko na kung sakali. Mga ganun. Pinapauwi mo na nga rin ako. Diba? Hindi kasi, pare, kung magiging totoo, kung nangyari sa akin yun, alam ko unprofessional, pero lalayasan ko yun, pare. Naisip ko na rin siya, pero sino bang, ako ba yun nagdesisyon nun? O yung ako nagalit? Yun nga. Kaya tama mas naman. pinili ko na lang muna na magpakakalma. Pero sinabi ko pa rin naman sa naririnig niya after ng show para hindi niya marinig sa iba, para hindi siya backstab. Clear naman kami. Yun yung tama, yung tamang approach. Oo. Yung kung ano yung sinasabi mo sa ibang tao, make sure na kaya mong sabihin sa mukha niya. Parang gano'n. Parang hindi siya backstab. Parang hindi ba? Ganda pero ng favorite ko. Yun nga yun nga kung ilalagay ko yung sarili ko sa patayuan ganun. Lalayasan ko yun kasi alam kong mahina loob ko pare. Alam mo yun, napaka ako alam mo yun, typical na comedian siguro, insecure, gano'n. Yung di ko kaya. As in, hindi mo sasampahan, gano'n. Kung ibabase ko sa sa personality mo sa yung kunyari, kung paano ka mag-isip sa ganung sitwasyon. pare kasi, hindi ko sinasabing tama, pero kilala ko yung sarili ko enough na alam ko yung kung anong gagawin ko. Baba. Kasi isipin mo, parang headlining spot na rin yung nangyari kasi parang 20 minutos mahigit yung ginawa niya. Parang yun, okay na to, pre. But bounce na ako, parang gano'n. Tsaka, ayun din, yung sinasabi mo, mabilis din ako mag-decision pag galit ako, pag mainit ulo ko, gano'n. Pag pag hindi ko napapahupa, gano'n. Alam ko nga, pag uwi ko, pa rin ako mainit pa rin ako, gano'n. Pero ako lang yun. Kaya nakakabilib, di ba nung pag uwi nga, sabi ko, chinat kita, sabi ko, tangin, ang taas na tumaas yung respeto ko sa comedy. Kasi dinala mo angas Nakakatulong talaga pagkakalmado ka, pagka madadala mo siya sa stage. And be professional. Pero hindi ka naman palaging ganyan, di ba? Hindi ka professional na lumalaki. Alam mo yun? Parang yung basta sa mga pagkakakwento mo sa akin, ka talaga, barumbado kang lumaki. Medyo, pero pagka sa gulo, hindi ako nagsisimula pagka lang. Masarap mo kapag suntukan, pag bully yung kaaway mo Takit sarap basagin ang mukha pare pag Pero pag ako yung magsisimula, hindi nasa gulo sa away. Pero may tanong pala ako. Sabi rin ni Raf to
na kapag sumasampa ka, hindi siya nag-notes? Wala kang notes? Hindi nag-notes. Sinasanay ko eh. Kasi, Pero ever tsaka since ganun ka na? Wala rin siyang notebook. Putang ina, wala. Hindi, meron Notebook ka na naman. ba? Pero hindi ko dinadala talaga sa stage. Ayun nga yung point namin. Bumili ka notebook Pero dati kasi. hindi ka talaga nag-notes, no? Parang nire-run through mo lang yung lines Oo. mo sa pag nasa biyahe ka. Madalas ganun ako. Tapos iniisip-isip ko. Hindi ko pa natetesting, may nasulat nga akong joke na panaginipan ko lang. Tapos pero ito, yung naalala ko yung nalimpungatan ako din, naalala ko sinabi mo, na isulat sa phone. Tapos yun, sinulat ko sa phone. Kasi pagka minsan na panaginipan mo, tapos kinabukasan nakakalimutan mo yung panaginip mo, no? So parang, panaginip ko kasi, parang nagsusulat ako ng beat, no? Nagjo-joke ako. Ayun yung panaginip ko. Tapos tumakbo sa isip ko yung na yun. Testing ko ngayon. Ang ganda yung story nun pagka gumana yung joke na yun. Dapat ganun yung ginagawa mo. At this point, sanay na ako na pag may light bulb moment ako, kailangan ko isulat yun. Kasi hindi gumagana yung pag sinabi ko sa sarili ko, tatandaan ko na lang to. Hindi mo maaalala talaga hanggat di mo Hindi kasi ako ganun na sanay pero tama nga yung ganun eh. Ayun nga yung sa tingin ko yung magandang practice, yung pag kasi yung pagkaka-explain nila, yung notebook or yung yung nilalagyan mo ng notes mo, parang yun fishnet. Or second brain. Tinatapon mo sa dagat, tapos nagbabaka sakali ka na may isda. Oo. Kaya kailangan palagi kang ready na mag-capture kasi hindi mo alam kung ano yung isda dun sa mga joke na yun. Kasi minsan inisip mo, puta nakakatawa to. Tapos pag sinamba mo, ay hindi. Pero marami ka pang kinuhang isda na baka, alam mo yun, pang sushi. Parang ganun. Lalim mo pinagsasabi ni Rap. Isda nga. Doon nga tayo sa bakla na si Marvin Gaye. Sa binet. Hindi, pag dagdag ko, yung mga ganun, nabasa ko rin na kapag may naisip ka, sulat mo kasi minsan iniisip mo, maalala ko to, pero most likely hindi talaga. May mga times na ganun Pag aalalahanin mo na, ano nga ba yung naisip kong joke kanina? Pag ganun. Pero ikaw hindi mo sinusulat. Or iniisip ko sa ulo ko. Tapos, pero sinusulat ko pa rin siya. Pero yung kung paano ko iraran yung joke na yun, doon ko pa lang siya itatransfer sa papel. Paano yung writing process mo pa? Ka ba? Sulat ka talaga? Sinusulat mo ba yung... Nyari ako kasi makwento ako. So, kailangan may nilalagyan ko ng lines, ganun, may... Paano ka ba? Sinusulat mo ba? Di kamay? Oo, kamay. Oo nga, tapos, di ba mastorya ka rin? Oo. So, nilalagyan mo ng story. Ganun mismo. Napaka-analog mo yun. Kamay ka pa rin susulat ng jokes. Di ba? Okay lang naman. Wala naman sinabing hindi. Para sabi na, pakaluma naman na ito. Parang ganun gusto sabihin. Pero nakakabilib kasi may may mga available na ng mga digital. Yung mga tinta pa nila Rizal yung Paano mo inaan, di ba? Halimbawa, paano pag hindi gumana yung joke mo ngayong week? Iraran mo lang din siya dito gumana, tapos papalitan mo lang, ganun. Siguro yung usual na ginagawa ng mga stand-up comedian na ako kasi 3 beses ko papaganahin. Pagka 2 beses gumana, laban yun, 3 puta. Mas laban yun. Pero pagka medyo isa or wala talaga, siguro babangko ko muna. Ganun din 3 beses ko ito try sa iba-ibang room. Ganun. Tapos pag hindi talaga gumagana, ako na yung problema. Yung una, hindi nagets ng crowd. Yung pangalawa, hindi pa rin. May denial pa no? Oo. Mga stages of, grief. Tsaka, balik lang tayo sa may kanina, yun sa headlining na first time ko. Ayaw ko rin bumitaw talaga nun kasi, tangin na lahat ng stand-up comedian nasa likod, tapos si Herman, sabihin ako, ganito, gawin mo, sige, kaya mo yan. Tapos ito si Rap, kinakamayan niya ako, tapos tinatapik nila yung likod ko. Tapos, naisip, ano ba yun, to console o ano? Sa isip ilang beses ko binulungan si Marvin, tara, inom na lang tayo. Ayun nga walang kwenta yung sinabi mo nun Kasi kila Herman talaga pinapalakas nila loob ko. Tapos, hindi kasi pare, showbiz ka sa kanila Pero sa akin, dinediretso mo, nabubuisit ka sabi mo. Hindi rin ako showbiz sa kanila. Sinabi ko na nabuburat ako na time na yun. Kala ko, mamalins ka pa sa kanila. Hindi. Pero halata naman Alam mo yun? Oo. Tapos, ano nga ba yun? Ba't ko nga ba binalik yung nakalimutan ko sinabi ko. Yung pero yung kayo, mo, yung sa set mo na yun, sobrang, may mga nakatayo na tao na sobrang tawan-tawa sa'yo. Umiikot siya sa kinakatayuan niya. Sobrang tuwan-tuwan. Maganda.
Ay, may ano ka, pag mayroon ka sa stage na hindi mo na alam nangyari. May ganun ako, hindi ko na nakikita. Blurry na yung yung memory mo pag nakatayo ka dun. Ayun, kaya ako pala binalik. Binalikan ko yung video. Men, parang mas malakas pa yung crowd work eh. Yung nagka-crowd work ako. Kasi ayun nga talaga yung gusto, nila, yung mga tao yung gusto nila, tsaka yung alam nila na comedy. Parang comedy bar, mga ganun, yung pinaligan ko. Although, okay sa akin yun, ang lakas ng tawa. Pero gusto ko sa itest yung material ko eh. Pero binabalikan ko, tangin mas malakas talaga yung crowd work. Yung sa Pilipinas, no, parang mas malakas talaga pag ika-crowd work mo. Di ba yung mga special, parang wala masyadong crowd work? Kasi yun, pure material yun. Napansin ko, ang ginagawa nila pag touring comedian ka, pag may 1 hour ka, tapos headlining spot ka, gagawin nila yung 1 hour. Tapos yung, siguro 15 to 30 nagka-crowd work lang sila. Tapos yun yung pinopost nila. Yun yung pang-engganyo nila. Pero tinetest pa rin nila yung material nila. But may pinanood nga lang ako kagabi na docu about kay Hannibal Buress na shinarpen niya yung 1 hour material niya sa comedy festival. 1 hour every day for 30 days. Angas din. 1 hour? Yung may 1 hour siya na material. Tapos, pumunta siya sa Edinburgh. Tapos, pinerform niya yung 1 hour niya for 30 days. 1 hour every day, 1 hour every day. Hanggang sa nasusuka na siya dun sa material niya. Tapos, uwing-uwi na siya. Ayaw niya na dun sa festival. Tapos, puta, gagawin ko na naman to bukas. Ganun. Tapos, ang ganda kasi, dinocument yung mga interaction niya. Tapos, kinagabihan, may bago siyang joke. Ano to? Festo ng mga stand-up comedian? Tagwa 1 hour sila o ano? Hindi. Kumbaga parang yung Joketoberfest din. Yung may kanya-kanyang show, ganun. Yung sa kanila lang, pwede silang i-book na 30 days straight. Okay, yun Hindi, malago kasi talagang sa kanila, yung kultura ng stand-up sa kanila, no? Hindi pa nga sa US yun eh. Saan pa? Sa Europe niya ginawa. Dito kasi minsan napapansin ko, ang nakatawa sa kanila yung mga vlogger na yung mga may mga tunog na pugring. May squirrel, no? Tapos, nakakatawa na sa kanila. Tapos sa bandang dulo, may sugal na promotion. Pero feeling ko ang top market niyan. Feeling ko, na lang, konting time na lang. Pero, naririnig ko nga sa mga, mga mas matatanda dito sa bansa natin, na mas malakas daw ngayon. Diba? Oo, pare. Yun yung, yung general consensus na sinasabi na lumaki na yung stand-up comic. Feeling ko nga pag lumabas yung if ever yung stand-up ni Red, feeling ko magkakaroon na ng mga touring comedian. Kasi parang feeling ko yung Netflix yun yung ultimate validator ng mga type of content. Kahit parang biglang tumataas yung stock ng mga artista pag napupunta sila sa Netflix. Kaya feeling ko mas, siguro triple ganun, yung general interest ng mga Pilipino pag nagkaroon. Kasi ngayon, di ba, nasa Manila lahat? Or majority ng comedy nasa Manila. Although may mga nagtutour na pero mga bar pa lang yun, di ba? Pag mga nagtutour sa North, yung mga ganun. Bar naman. Bar pa. Pero at least, may natatap na din sa ibang lugar. Di sa ngayon. Yung bang crowd work na pa-practice yan? Or di ba doon ka nagsimula nung sa mga crowd work talaga? May mga... Napa-practice ba yun? Hindi ako ata yung tamang sasagot diyan kasi di ko alam kung tama yung crowd work ko o hindi. May mali bang pagka-crowd work? Wala kasi, ayun lang alam ko pero hindi ko naman siya pinapractice. Ayun na lang yung alam mo yung pag-uusapan natin. Ano yung umiikot sa isip mo pag ganun? Kasi ako mabagal ako mag-isip eh. Kung may crowd work ako, calculated yun eh. Kung kahit isagot niya, may ako din, may nakaredy ako sagot. Ganun ako mag-crowd work. Sa akin, bara-bara talaga kung ano yung makuha kong information sa iyo. Like yung crowd work ko nung last year, nag-headline niya ako. Yung mga Lenny fans sila, mga gano'n. Tapos kinuha information nila. Tapos sinabi ko lang, yung mga talunan. Ganun. Pero Lenny rin ako. Sorry kung may politics ban sa podcast na to. Pero ayun, Lenny ako. Pinasukan ng politics na. Basta pero Lenny rin kasi. Tapos siguro, akala nila kakampi na nila ako. Pero natawa naman sila, naulol sila sa hindi ka yung halimbawa, sinong dito, halimbawa, sir, ka ba? Ganun. Halimbawa, nagbibiyahe ka ba? Pag sinabing hindi, may sagot ka. Pag sinabing oo, may sagot. Hindi, basta kung anong lumabas sa kanila, ganun. Tinatry ko na rin yung ganun. Tama yung sinabi ni Rap na may dapat meron kang calculated. Oo. Meron kang pambasag, meron ring Parang kumbaga dalawa yung espada mo eh. Kung di gumana to, sa kaliwa naman yung sa kanila.
Lalim naman nito. Oh, Balik na tayo espada. kay Marvin Gaye. Pero ang ganda na may dalawang espada. Hindi, pero yun sa'yo nga, paano mo siya hinahasa? Hindi ko kasi masyadong masagot kasi hindi ko siya inahasa, hindi ko rin siya ganun na ano. Parang natural sa akin. Parang nangyayari na lang. Never pa rin kasi ako nag-ghosting sa stand-up, ganun. So, pagka host ka, di ba, parang crowd work yun, ganun. Siguro, basta may tamang tao na, ano yun, parang hindi ko siya masagot. Hindi ko pa alam kasi na kung paano yung tama. Pero bumalik nga tayo kasi may may kunento ka dun sa isang podcast. Yung sa gusto lang namin. Tapos gusto kong ikwento mo ulit dito kasi mas maganda yung audio namin. Dinis sila. Shoutout ka. Shoutout sa ano. Taga-Tondo po. Abangan nyo Gusto to. lang namin. Yeah. Gusto lang namin. Gusto lang Yung namin yung podcast. kasi kumbaga parang ang dami nangyari sa buhay mo. Yung naglayas ka, ganun. Men, napaka-roller coaster ng buhay ko. Naalala ko na naman, naiiyak ko Biglang nalungkot. Biglang nalungkot tuloy. Hindi, kwento mo nga yan, yung paano nag-umpisa yun. Kasi nakakatawa yung yung naglayas Nalungkot na ka. natawa ka pa. Tapos may palaboy ka sa Araneta. Sa Sige, kwento mo. Araneta, wasak na yung Hindi, buhay. bakit ka naglayas muna? Anong Wala reason? akong dahilan. Ang totoo ba? Kapusukan lang ng kabataan ko. Tapos, Feeling mo wala nakakaintindi sa'yo. parang gano'n. Tsaka, Ano ba? Wala, sa pamilya ba yan? rock and roll talaga yung mga desisyon ko nun eh. Astig to pagdating ng araw. Pag natapos ko tong mission. Wala, umuwi rin ako. Bilis mo naman tapusin yung kwento. Nakauwi ka na agad. Sige. 3 buwan ako naglayas pare. Paano nga nag-umpisa? Saan muna? Ano ba? Sa pamilya mo, may kaaway ka bang kapatid mo? Basta yung mapusok lang talaga ako. Sabi ko kapag may naisip ako na gawin, di ko alam kung tatapusin ko o anuhin ko. Basta papasukin ko lang. Parang stand-up noong 2014 na kwento ko kanina. Kung paano ko siya pinasok. Pumunta ako doon pero di ko naman tinuloy. Sayang pamasahe. Ngayon naman naglayas. Ba't ka nga ba dinaganon? Ayun nga, wala. Konti yung Di ko alam tao. talaga eh. Gusto mo lang sumampa. Tapos yun nga yung yun sa paglalayas mo nun. Palakad ako sa Cubao madaling araw, ubos na yung pera ko. Tapos matutulog ako sa kalsada. Magkano dala mong pera? Para sa mga gustong maglayas. Tutorial. Tutorial. Magkano dapat ang dalang pera para di maubusan? Kahit 500, kaya na. Basta wag kang kakain. Tsaka iinom. Kasi pang reserva mo lang yun kasi pang uwi yun eh. Pero ang ginawa ko, naubos talaga. Tapos ang nangyari nun, Baka nag-Jollibee ka pa? Hindi pa ako marunong umorder nun. Tapos may nakilala ako na nakapila dun sa Pinoy Big Brother. Tapos hindi ko alam na may audition. Tapos nakapila ako ganun. Hindi ako natanggap. Pero yung katabi ko na yun, meron siyang business na kakanin. Yung katabi mo na nakapila din. Oo. Sa UU kami, sa may Novaliches. Apartment yun. Nakakwentuhan mo siya. Sumama ako sa kanya. Kasi wala ka naman talaga pupuntahan. Oo, para may bahay rin ako. So yun, nagtrabaho ko din. Tapos nagtitinda kami ng kakanin. Tapos, Nailala ko yan? Or and then may pwesto sa palengke. Meron din sa mall. Ganon. Pero ang gusto ko nun, saan ka nilagay? sa palengke. Hindi kasi 17 pa ako nun eh. 17 years old. Tapos naglayas ako. Wala naman yung mga birth certificate ko. Ano palang pinagawa sa inyo sa kakanin? dun sa audition ng PBB? Ano yun? Ang habang pila. Tapos saglit lang. Ang naalala ko nun, i-describe yung sarili ko gamit yung kulay. Ano sinabi mo? Nakalimutan ko na ano sinabi ko nun eh. Pero may mga ganun eh. Parang naalala ko na. Sumali ka rin ba? Hindi. May mga nagkwento lang na, halimbawa sa unang part, parang titingnan ka lang sa sa maliit na TV. I-judge ka lang. Based on your, anong tawag dun sa telegenic, sa pagiging telegenic. Tapos pag di nila nagustuhan, Umiyak ka na lang. Lugi yung mga pangit Ayun nga, pare. Tuloy. Ano ako nun? 3 buwan ako, kami dun. Umuwi na lang ako kasi puro hotdog, tsaka hotdog lang talaga kanin ko sa 3 buwan. Pagkain ko eh, kasi wala. Yung pala, sumama ako dun, palubog na yung negosyo. Tapos hindi rin kami ganun nasa swelduhan, mga ganun. So, madaling araw. Nasa squatter area kami nun. Talaga? Oo. Astig rin kasi May mga bumibiling katropa ko kakanin mga nagdadrugs eh. Yung mga tropa ka Kung ibiling kakanin sa squatters area? Hindi, nasa palengke. Sa palengke yung pwesto na rin. Tapos, ayun, nakikita ako na yung may mga nagdadrugs, doon ko nakita. Talaga? Bato talaga? Oo, man. Tayo naman. Tapos,
Dinotropa ko na lang sila. Pang Mabait kalye naman sila comedy eh. ka talaga, no? Mabait naman sila eh. Mabait sila pag wala kang gagawin eh. Mga ganun. Dinotropa ko rin kasi skinita. Mga ganun. Kakatambayan ko rin. Nung yung 7, hindi ka nag-18 doon? 17 ka lang talaga? I mean, hindi ka 17 lang, hindi ka oo. inabutan ng birthday mo nung nag-less ka? Malapit na. Lapit na. Ano yan eh? Ano yung nagpa-isip sa'yo na, uwi na talaga ako. Sawa na ako sa hotdog. Actually, ayun lang talagang dahilan. Wala akong... So, Wala, tsaka kung wala akong- maayos yung mga pagkain sa'yo, pag may sarsa yung ulam, doon ka lang. Oo, men eh. Naglayas nga ako kasi astig kasi yung kanta ni ano ni sa Eraserheads. Naglayas sa bahay, kala madali ang buhay. Ganun, tumatatak sa Maling isip ko. akala. Pero nung pag-uwi mo, anong ulam nyo? Sarap. Hotdog din. Pag kumain ka na, anong ulam? Hotdog. Tapos tinadyakan ko yung ano. Pero hanggang, ano ba? Yun lang ginawa mo, nagkakaning ka, tapos umuwi ka na? O, gaano katagal yun? 3 buwan. 3 buwan. Yun, naglayas ka, 3 buwan kang wala sa bahay, yun na yun. Wala kang mga experience na ano. Nung una, Naghahanap ako ng yung kayak-kayak. sobrang matigas yung ulo kasi Ikwento mo yung unang beses kang kumontak tapos yun sa SIM. yung rock and roll kasi yung mga trip ko dati. Wala kasi akong cellphone noon. Tapos yung SIM card lang meron ako. Naki-insert ako. Sakto may tumatawag sa akin. Barkada ko, bakla. Tapos, ayun, sinagot ko. Tapos, hinahanap ka doon lang sa akin ng ano, chat kasi sa akin ng mga kapatid ko. Mga kapatid, kasi tinapos ko sa ilog yung Yung cellphone? hindi yung ano, SIM card. Wala nga ako cellphone eh. Naki-insert lang ako. Hindi akala ko tinapon mo yung cellphone, hindi naman sa'yo. Hindi daw siyang kumibo. Pinapakinggan niya lang yung boses. Tapos binabahan niya. Tinanggal niya yung SIM. Oo, tapos ganun. binato niya. Parang hindi nila ako mahanap. Ganun. Isa pa na nag-open din ako ng Facebook, may Pisonet yung katabi namin. Ang dami na message pala sa akin. Tapos gusto na ako ipahanap. Ayoko kasi ipopost pa sa Facebook yung mukha ko. Hindi naman Hindi nila din ako ginawa? Facebook. Sa 3 buwan na yun, walang buwan. Gagawin na. Hinintay nila yung 3 buwan? Di ba 24 hours lang para magpa-blatter? Kasi sumagot nga Missing daw kasi person. ako eh. Sumagot daw ako ng ayun nga, sa phone. Parang sinabi nila is parang tingin nila na okay pa naman ako. Mga ganun. Uuwi din yan. Makulit ako, tangina. Dapat nga hindi ko ginawa yung mga ganun. Okay lang yun. Nagbibuild ng character yan. Tapos pag uwi mo, anong sabi nila? Para kang prodigal son pala, ano? Pag uwi mo. Naiyak sila, parang gano'n. Yung nanay ko. Kahit ako nanay mo, iiyak mo. Makulit. Ay, kung ako yung tatay mo, susukuan na kita. Ay, dati. Tigas ng mukha niya. Ito, narinig ko to dati, may pera pa kami. Parang nag-iipon siya ng pampiyansa sa akin. Pag nag-18 na daw ako, baka makulong daw ako. Oo. Nakikita niya na yun. Kala ko Nakasulat na biro sa dingding yung nangyayari. Pampiyansa daw eh. Kasi nagpa-prat ka dati. No? Hindi naman, gang. Gang. Magkaiba yun. Madugyot pa gang. Nakikinig na siga. Dati, nung high school ako, yung mga, ano lang ako, colorum, kumbaga sa frat. Kasi lahat ng yung may kwento ko, yung may kabarkada ako na best friend ko. Sasali ng gang. Tapos, 3 kasi kami. Sinali siya na isa kong tropa. So, kailangan daw ng re-recruit kasi i-DA siya. Ano yung DA? Disciplinary action. Ay, putang ina. 30 seconds massacre. Ito mga squatter na to. Sa gang yan, sa frat. Gang. Gang. Tapos yung nabugbog na yung kasama ko, hindi ako sumali. Isa lang daw okay na. Tapos lahat daw, Siya yung pain. lahat ng mga gang Alay member doon, tangina, mga sampaling ko lang eh. Tapos mga tropa ko rin, mga nakakalaro ng basketball, ng nakakainom. Kaya, tangina, ba't ako sasali? Tapos biglang sinali ka pa rin sa huli. Parang nga kasali ako kasi hindi man official, pero lagi ko silang kasama. Anong gang Legit to? ba na gang yan? TMG. Oo. Marikina. Ano yung TMG? Ayun kasi lagi ko binabanggit to, pero iba kasi nakakulong na eh. Pero, wala. pero nababanggit ko na rin minsan. Mamamatay ba kami? Hindi naman. Hindi. Sige pa, sabihin mo na. True Marikina Ghetto. Ay, puta. Yeah. Malakas ka naman Paano dun, yung gang sabi sa mo inyo? Hindi ko alam. Di pa uso yung mga ganun eh. Basta basta nampapalo ka lang ng kahoy. Ayun na yun. Ano na pa? Tangina, ayun Trip trip lang, nila. ganun? Oo, napapalo ng kahoy. Sakit lang ng katawan yung hanap. Kayo nagpapalo, ano? Ibang tao? Hindi, mga kahoy.
Safe. Kung saan kami dati, itong mga kasama ko mga best friend ko, tangin, habulan kahit wala namang ginagawa. Kasi di na nila alam kung sino kaaway nila eh. Tapos sabihin, uy, TMG to ha, ganun. Tapos di namin alam, putang ina, takbuhan na naman. Habulan na naman. Ano, may pagod ka sa eskwela, tapos may PE pa. Tangin, habulan na naman ng puta. Di ko na alam kung sino kaaway. Puta, sana sumali na lang ako eh. Kasi na lang nag-angas, no? Ganun palang, ano nyo na boy, bahay, eskwela. Gang. Habulan. Makulay yung mga nangyari sa akin. Tangina. Ayos yun, par. O balik tayo sa comedy mo. Wala na tayo babalikan. Puta, sagad na natin. Tanginang yan. Ano Doon tayo sa yung mga pinasusa. Mga pinasusagang. ano ba, yun, di ba yung ano, paano ba yung proseso nun? Mag-a-apply ka ba muna? Wala lang, barkadahan lang. Audition. May referral, gano'n. Ayun nga, pag magre-recruit ka, kung hindi ayaw mo ma-DA, magsama ka ng tropa mo. Ano ba yung, kailangan, ano ba may kasalanan ka? Tapos pag nagdala ka, pag may kasalanan ka, pagka wala na yung sala recruit mo. ka, ganun. Kung wala man, puta, 30 seconds ka. 30 seconds masakit. Ano lang, body. 30, ang hirap nun, no? Hindi ka makakahinga na maayos. Wait lang. May kasalanan ka, i-DA ka. Para hindi ka ma-DA, kailangan may kasama ka. Magre-recruit ka. Tapos okay na yun, hindi ka na i-DA. 30 second masakit. Oo. Dapat lahat sila i-DA. Ginagawa nila kasalanan yun eh. Pero marami na nakulong dun sa yung mga OG, mga ano talaga. Yung mga OG kasi mga matatanda, nang hold up na yun eh. Kami mga ikaw nang hold up ka na? Yung totoo. Hindi tayo. Patayin mo yung camera. Ayun, patay na yung camera. Nang hold up ka na. Yung mga iba, mga matatanda. Nagnanakaw ka, bro. Hindi. Ba't namumula ka? Pero binalak mo. Gusto ko sagarin pag umuho ko eh. Nasaan yung ano dito, mic? So ano yung pinaka-solid mo nagawa nung nasa gang? Ano lang, gulpihan lang? Tumakbo. Tumatakbo lang ako. Ang pinaka ano talaga, hindi kasi ako, ang tawag dito, hindi kasi talaga ako tsaka kami yung nanguhuna. Alam mo yun, puta, ang dami na ng mga member, hindi mo alam kung sino yung ano eh. Saan papasok si Jobelin dyan? Hindi naman nila alam yun. Kung gusto nyo malaman, punta kayo sa show. Basta na isa sa habulan na nangyari talaga, mga lasing kami nun. May mga babae kami kasama mga klase namin. Hindi, mga klase, mga tropa rin. Yan si Jobelin. Mucha men, nalaman na parang TMG, gano'n po, hinabol kami. Dahil numpog ako din sa may yero eh. Yero yun. Sabi, habulan, bista ko nun kasi pagkauntog sa'yo, nanakbo ka? Then, nagtakbuhan na kami. Naiwan ko pa yung sandugo ng tatay ko. Sa tatay ko yung chinelas na yun. Kaya nag-iipon yung tatay mo sa'yo eh. So, minawala mo yung sandugo niya eh. Ang hassle nun, pre, ready na ako umuwi na walang nakayapak. Ganun. Tapos, pero gigil pa rin kami nun. May nakakita sa amin tricycle driver. Sabi, oy, nakita namin na binanata ka dun. Ganyan. Sige, sumakay kayo. Balikan natin. Ganun. 3 lang kami na umano sa tricycle. Sumakay. Nakatambay pa sila doon. Tapos papasukan nila iskinita. Sobrang liit lang. Okay nang nahuli namin. Yung haba umaandar yun. Pinagbabato namin. Nagtakbuhan sila. Yung gano'ng kaliit na yun. Nagkasya sila. Ilan sila doon. Tangin na takbuhan. Pinagbabato pa namin. Pahabol. Nakuha ko yung tsinelas. Yung sira-sira na na butas na. Ano, sinira nila nung wala ka? Hindi. Tsinelas nila. Napalitan na. Napalitan. Trophy pero nyo ba at least hindi ako umuwi ng nakayapak. Ginagawa nyo bang trophy yung mga ganun, mga naiwan tsinelas? Ito, tsinelas to nung gang. Ilalagay dito. Sasabit sa dyan. Kaya pala, no? Igagawa ba kayo yung tsinelas to? Pag susuntukin ka, may tsinelas ka dyan. Ang ina pang sangga. Ay, nawala yung sandugo pa. Pag tinamaan. Tanginang yan. Pero, bakit ka ba nasali? Di ba maganda ang buhay niyo? Kasi nung bata ko, hindi ako aware na may pera kami. Basta kasama ko, wala akong nakasama na mayaman eh. Lahat ng kasama ko, mga nasa squatter, mga tropa ko, mga tarantado rin. Basta lang ako. Nakipagkaibigan. From the hood ka talaga ba? Taga-ghetto. Parang ganun, pero may pera kami.
Dahil? Hindi ko alam na ano talaga na pwede pala maging maayos yung buhay. Ba't ito yung pinili ko? Hindi may pera kayo pero sa ganung lugar kayo nakatira, ganun ba yung sinasabi mo? Oo, pero hindi naman siya ganun na squatter kung baka kung ano yung inisip niya. Pero marami rin makalapit na parang squatter, ganun. At saka yung mga tao. Pero paano mo nasabi na may pera kayo? Kasi drop out ako sa FEU. Yun ang batayan natin. Kasi di ba, university siya. University siya. Kung baga nakapag-aral. Nakapag-aral ka dun. Pero yung time na yun, Ilang parang taon ka dun? paubos na rin yung ano namin. Saan kayo kumukuha ng pang-enroll? Scholar ka? Hindi. Sa family business. Okay. Which is, promote mo na. Promotion. Marvin's. Wag na. Mayaman na kami. Mayaman na kayo ba? Nice. Tsaka ang dami ng magkakapatid nung parang nung nawala ka, parang okay na yun, may 12 pa. 13? Lang ka? 7. So, gitna. Abang mga middle, talaga? Tama ba? 7. Oh, 7. So, mga middle child talaga ang problema yun. Ay, oo nga. No? Talaga ba? Sa tingin mo. Hindi, Kasi, sabi lang nila. Oo, pare, pag bunso ka, nasa lahat ng attention. Tapos, pag panganay ka, responsibility. Ganun din yung tingin sa'yo ng magulang. Tapos, yung mga nasa gitna, irrelevant sila. Ganun. Kasi, ba yun? Sabi. At kasi yun ang alam ko. Yun din yung nakikita kong pattern sa mga tao. Alam ko, bunso ako eh. Bunso Bunso ka na ngayon. Bilis mo magbago. Bunso ka na. Bakit, tawag dito? Nabibigay ba sa'yo yung attention ng bunso, pagiging bunso? Hindi, dati. Wala ako lagi sa bahay nung bata ako. Lagi nasa court, nasa tambay, nasa computer shop. Streets ka talaga, no? Nung bata ako. Tapos dati, kaya mahal na mahal ko yung nanay ko, pare, puta. Dati, nung high school pa lang, pinapaalis na ako sa eskwelahan eh. Ano ba yung notaryo? Nagpa-notaryo kasi kami dati sa guidance eh. Magpa-notaryo daw ako para hindi ako ma-expel sa school. Ano pa-notarize mo? Ewan ko, may letter na binigay sa amin yung principal eh. Basta pumunta daw ako sa notaryo. Yung time na yun, ang daming beses ko na guidance. Tapos ayun na yung last. Basta magpa-notaryo daw ako. Ano mga pinagagawa mo para mag-guidance? Affidavit of plus yata yun eh. Hindi ko Ibang ginawa mo sa school, pare? Yung statwa niyo sa Rizal. Ginawa mo. Dati yung isa sa katarantaduhan ko yung art. Isa ko art lang naman yung ginawa ko eh. Yung sa PE namin, yung sexing babae. Tapos may ulo ni Judy Ann Santos. Tapos sexy yun ng babae. Parang nakahubad. Parang? Art nga. Art lang naman yun eh. Tapos pinapaypay ng ng kaklase ko. Tapos nakita na matanda akong teacher. Tapos sino yan? Marvin Tumon. Pinag-guidance na ako. Ba't kasi nag-art tapos may pirma mo pa? May pangalan ko eh. Ba't si Judy? Ay lang available ng time na yun eh. Magazine kasi yun. Yes, magazine ng good. Basta mga katarantaduhan, simple natin mga nagka-cutting, ganun. Computer shop. Umakit kayo sa bakod, ganun? Pag umaalis kayo? Pang-support yun eh. Tropa namin yung guard eh. Support ba yun, pare? Sorry. Tropa namin yung guard sa kami mismo eh. Ang tawag dito, sa gate mismo kami dumadaan eh. Kasama niyo sa gang. Pinapalabas kayo? Sabi mag-yosi lang, ganun. Tapos hindi na kami babalik. Giyosi ka ba? Ay, hindi, makatropa ko. Mura ng sigarilyo dati. Kaya ang sarap mag-vision nun. Nung nagmahal na, parang nagdadalawang isip na ako eh. Yun nga yung di ba? Yun nga yung purpose ng pagmamahal ng mga yosi tsaka alak. Para hindi nabilhin. Parang hindi naman effective yung ganun. Kasi gagawa ng para. Kung addict ka talaga, bibili mo yung mas mura na sigarilyo, ganun. Hindi nakakatulong yung mga bat, ganun. Tsaka, nakakaano ba talaga siya ng stress yung sigarilyo? Hindi ko may paliwanag pare. Pero pag halimbawa sobra yung bomba ko, ganun. Or sobrang nag-kill. Nanginginig ako eh. Tapos parang napapakalma. Tingin ko hindi eh. Sa akin lang naman, yun yung nararamdaman ko. Parang nakakatulong sa kunyari, tense ka, tapos naninigarilyo ako. Parang naayos yung paghinga mo. Parang ganun. Parang yun yung nararamdaman ko. Gumagana. Pero feeling ko, hindi ganun yung nangyayari sa lahat ng tao. Pero yun yung nangyayari sa akin. Kaya ako naninigarilyo pag sobrang bomba, ganun. Ikaw ba? Anong ginagawa mo pag bumamba ka na ba sa Talambo? Dami pesos. Ganong ginagawa mo para Yung purpose ng open mic, bumamba. Anong ginagawa mo? Parang ganun, lumalabas.
Minsan umuwi na maaga pag or talagang nabibisit. Inabisit sayang yung ano ko, biyahe ko. Para, ayun. Nilalabas lang sa sarili ko yung bad trip. Tapos, saglit lang puta, kaya nabukasan, okay na ulit ako. O kaya maya-maya, okay na. Pero nung tsaka nakipagkwentuhan pala. Pagka nagkwentuhan na, nawawala. No, kasi pag ako, parang halimbawa yung andala ng bomba ko, hindi ako mapakali. Palagi naman ako hindi mapakali. Bago ako sumampa, ganun. Nakakapitong ihi ako, ganun. Sa'yo, Tapos, Tol? Ano? Yung sasabihin mo kanina. Ano ba? Ewan ko sa'yo. Hindi, anong nararamdaman mo pag yung tinatanong rin ni Rafta minsan na pag on the stage, pag nakikita mong hindi gumagana yung mga jokes mo, bumabomba ka na talaga. Anong ano mo? Mahirap. May mga time umiikot sa isip mo. May mga time pa nga na hindi ko tinatapos yung joke. Hindi ko natatapos na tangina dito pa lang. Alam ko may tawa dito. Yung tags na to, dapat may tawa na to. Tapos wala. Hindi ko minsan natatapos eh. Para apektuhan din yung Normal yun. yung next joke. Pag yung pag may new joke ka, tapos di gumagana, tapos sumisikip na yung dibdib mo, nagpapanik ka na. Kasi mga audience nakatingin sa'yo nakaganilo. Tapos yung, naka-sandwich yun, yung sumunod mong joke, alam mong gumagana, hindi rin gumana. Tangina, paano ba to? Parang ganun. Nakagano ka na ba yung umalis ka lang bigla? Na dahil bumabomba? Hindi naman. Papahinga lang ng konti. Kwentuhan. So, ganun din ako. Pag halimbawa, punta lang ako doon para hindi makisocialize. Kasi sa ngayon, yun yung yun yung social, ano ba yun? Social, yun lang ang social life ko. Kasi nga, freelancer ako. Wala naman, buong araw wala ako nakakausap. Kaya nilulook forward ko yung open mic kasi doon ako nakikipag-social life. Ganun. Kaya hindi ako umaalis agad. Pero pag may mga panahon na uwi ako agad, papatapusin ko lang siguro yung yung next 2 sa akin. Tapos babatse na ako. Para hindi naman sobrang bastos. Set and run. Parang naano ko yun na para makakatulong din sa crowd work mo yung pakikipag-socialize. Oo, para kung kung open ka sa gaguhan. Oo. Kasi pag ginago ka, gusto mong bumawi eh. Kasi yun siguro yun yung isa sa nature ng comedy, yung kailangan yung patawanin yung isa't isa. Ganun. Kaya parang crowd work din in a way. Kasi pinapagana mo yung utak mo, nag-iisip ka ng rebat dun sa huli sinabi sa'yo. Ganun. Pero hindi naman tayo matambay sa sa totoo lang sa green room. Kasi doon nangyayari yung hindi naman tayo hindi nga tumatambay. Pag may mga tropa lang na nakatambay. Pag dumadami na yung tao, lumalabas na ako. Kasi feel ko wala rin naman ako may ambag dun. Oo. Pero tsaka nakakain na ako eh. Pwede na ako lumabas eh. Yun lang din ang naisip ko kasi yung sabi mo rin na kailangan, yun yung freelancer ka, kailangan mong makipag-socialize din. Tingin ko yun din yung kailangan ko. Kasi wala, hindi ako hindi ako madaling makipag-usap. Pag buong araw ka hindi kumikibo, parang masaya nga rin ako pag nakapag-social life na ako. Ganun. Albawa yung nakaraan, 2 linggo akong hindi nakapag-sign up. Tapos nung pagdating ko dun, parang ang sarap sa pakiramdam na may kausap ka na naman na ibang tao. Tapos kumustahan mga ganun. Pero ang hirap din matayin ganun kahit linggo na buwan. Oo. Tangina, para kang baguhan ulit. Makakalawang ka din. Oo, yun yung, di ba yung yung ko na, sa'yo ko ba sinabi? Yung 2 linggo ako hindi nag-set. Tapos pagbaba ko, nanginginig ako. Kasi, yung kamay ko nanginginig. Kasi parang ang tagal mo hindi na practice ganun. Ikaw ba anong anong pakiramdam nung 'di ba nag-hiatus ka nga 3 months ba? O yun. Tapos pagbalik mo, nagkasakit ako, tapos pagbalik ko, meron ako nasulat na 4 minutes ba to 5 na material ko about sa ospital. Na 'di ba napakinggan mo ata yung ginagamit ko na pang show na pang Hindi ko na siya nagagamit ngayon. Malabon tags. Ay parang gano'n. Basta mga gano'n. About sa nangyari sa akin sa ospital. Tapos, bago yun lahat. Tapos, 3 months akong sabi ko, pag hindi ako nag-kill, tigil na ako. Pero, ginamit yun, tapos nag-kill. Total, nabanggit mo na. Ano yung naging sakit mo na? Parang aneurysm siya, katulad kay Jobit Valdivino. That time, putang ina, ang kulit din eh. Ready ka na mamatay nun? Oo, man. Yung time na yun. Pero nagsulat ka pa ng joke. Oo, ganun ako artist, pare. Ang time na yun, nauso yung talagang sakit. May nakikita ko mga nagpo-post na ganun, stress. Tapos, yung mata ko kasi gano'n yun.
Diba, nakita mo yung picture ko, Mm. isa lang yung mata ko nun eh. Mm. Tapos magkakarugtong pala yung ano niyan, sa ilong, sa tenga, sa Utak. ulo. Yung tangina, talagang pag ayun bumigay, patay na talaga. Mm. Tapos ang daming na rin namamatay. Si Jobit nga, di ba, namatay. Mm. Tapos yung maganda, Granada yung ano. Isabel Granada. Isabel Granada, isa rin. Anong tegi doon niya? Oo. Aneurysm. Ano bang dahilan nun? Ba't ka naggaganon? Isa rin daw. Pero rare condition siya eh. Kumbaga kahit kanino, pwede siya mapunta. Sa akin, sa simpleng sa sakit lang. Kaya kailangan magpa-check up pag nagkasakit tayo. Kasi ang nangyari sa akin nun is, yung ilong ko, di ba parang barado siya pag may sakit tayo? Mm. May sinat. Mm. Yung time na yun, wala na akong sinat, pero yung ilong ko, parang barado pa rin. Mm. Tapos hanggang sa nararamdaman ko, basag yung Mm. pandinig ko. So gumano na siya, magkakaruntong daw, di ba? Mm. Basag yung pandinig ko, hanggang dumudugo na siya, pare. Mm. Then, mga linggo yun. Mm. Linggo, gumising ako isang araw, sobrang sakit ng ulo ko, makita sa utak, puta. Yung sakit ko, yung ulo ko, winawasak na yung utak ko. Dapat pala, pina-check up na noon pa. Mm. Although nagpa-check up naman kami, para sa sakit, hindi ko naman alam na ganun mangyari. Tangina, malala na pala. Nagpa-doktor ako, ko. 2 buwan, hindi pa rin ako gumagaling. Sabi ko sa... Naka-confine ka dun sa 2 buwan yan? Oo. Ako nun. Yung mga gamot ko pa, Dextrose? pinapadaan sa sa dextrose, kasi hindi siya kaya ng mga iniinom lang eh. Mm. Sobrang hirap nun. Wala sa bansa natin, pero sabi ko sa doktor ko, parang turukan na lang ako ng mag-inject sa akin na, matapos na lahat. Sinabi mo yan? Oo. Pero hindi rin naman papayag yung Hindi ba? magulang ko. Pero may option na ganun? Yung euthanasia? Alam ko sa ibang bansa, dito? parang wala. Pero, Kung meron man, di naman din kasi papayag magulang ko. pero pag, alam mo yun, pag Ay, iniisip ko, binatukan hindi ka ng ko, doktor. pag nilalagay ko ulit yung sarili ko, sitwasyon nila. Sobrang hirap na ako. Tapos wala na akong nakikita liwanag sa dulo ng yun, kung ano man yun. Parang feeling ko, yun yung, sana ibigay nila yung option na gano'n. Kasi kesa mabaon ka sa utang. Oo. Hanggang ngayon nga, nagbabayad kami ulo, ganun. Kasi umabot ng million dun, putang ina. Million? Oo. Okay lang ba sinasabi yun dito? Sige lang. Tapos Hindi pala pwede. Hindi pala pwede. Cut mo na lang. Ivan. Ayun, hindi pumayag yung doktor na kaya yan, na mo yan. Kaya may doktor kasi ginagawa namin ng paraan, mga ganun. Sobrang mahirap lang daw kasi talaga yung gamutan nito. Alam mo yung gamot ko na pinapadaan sa akin, sobrang lalakas niya, hindi ko kinaya. Nagka-rashes ako. Kasi hindi ko kaya. Yun nga lang, pag tinanggal siya para sa rashes, mamamatay ako. Ang galing ng mga shoutout sa St. Luke. Shoutout, pare. Shoutout yung hospital. Nakikinig sila ngayon eh. Hindi kasi ang galing. Shoutout sa St. Luke's, pare. Ang galing nila na talagang magagaling yung doktor nila na alam mo yun, pare, ina-appreciate ko lang kasi pinag-iisipin nila kung ano yung gamot na sobrang nahihirapan na ako. Hindi siya pwedeng tanggalin basta-basta. So, inaral nila para, kasi kinakain na yung katawan ko ng rashes eh. Gano'n ka, parang gano'n. Yan. Pero totoo yun pag, at least dito, yun sa mama ko rin, yung hindi mahanap na ibang hospital kung ano yung sakit niya. Tapos nung dinala namin sa TMC, sa Medical City, medyo natagal, buwan din, ganun. Pero eventually na figure out nila kung ano yung sakit niya. Tapos doon na lang kami lumipat sa Philippine, hospital? General. Philippine PGH. PGH. Yun sana yung tatanong ko eh. Kung bakit sa ibang hospital ba hindi gagawin yan? Feeling ko meron silang specific department na Research. nagsisearch lang. Bukod dun sa lab, kasi lahat naman ng hospital may lab. Kasi araw-araw kinukuha na ng dugo, inaalam ko na yung sakit mo eh. Pero feeling ko meron silang specific na department sa mga ganong kalalaking hospital kung saan pinag-aaralan nila, hinahanap nila yung mga pattern siguro. Yun yung nagme-make sense pag iniisip ko. Kasi bakit di nalalaman ng ibang hospital? Oo nga. Anong ibang ginagawa nila para ganun? Possible kulang sa resources. Yun yung pinakamalaking factors sa tingin ko, yung sa resources. Kasi kaya nyo bang, hindi naman kayo ganun kalaki na hospital para maglagay ng specific na department lang. Para ano ba tatawag sa ganun? Research. Research. May ganun yung research team, Dr. yung House. IMJS, yung ganun. May mga team din sila. Mabuti sa St. Luke's ka dinala. Kung sa Actually, hindi dun sa St. Luke's nung una eh. Marami pa eh.
Albularyo, di ka naman dinala sa Oo, albularyo. ano. Dinala ako ng tatay ko. Gago. Pinagpipindot yung mata ko. Ginunugunan yung tenga ko. Sabi pa ng alam mo, may naihian to. Malakas ang ng mga diwende. Ang diwende daw, may mga wifi din daw. Malakas daw yung radar nila doon. Pagka, nag-message sila. Ganun, may naihian daw. Message sila, gago, GC. Oo, gago. Nasa phone ko pa yung kung ano pinagagawa sa akin. Talaga may video? Oo. Utang, Lubugan yung mukha ko. Amoy gin. Ang ina. Ang dugyot ng sa amin. Anong findings niya? May naiiyan nga daw ako, tsaka may nakaaway. Marami ako nun. Sabi, may nakaaway sa trabaho yan. Wala akong trabaho na. Ulol lang po ito. Ulol. Baka doon mo nakuha yung sakit mo sa laway niya. Na-infect ka niya. Diba, no? Mas lumala. Ayun. 3 ospital tapos yung albularyo at St. Luke's na pinakahuli PGH. Grabe yung ko nangyari. Kaya gusto ko na rin magpaturok nun eh. May ganun pala option sa atin, ano? Yung kung euthanasia. Papayag yung pamilya. Hindi, wala. Sa ibang bansa yun. Euthanasia nga. Sa ibang Merciful bansa yun, killing. narinig ko siya. Baka lang dito, secret lang. Ewan ko lang, baka meron niya talaga, no? Oh, mga secret Pag pumirma na yung Kasi di ba halimbawa yung mga namamatay na, kailangan mong pumirma para tatanggalin na yung mga dextrose. Kunyari yun na lang nagpapagana sa buhay niya, parang ganun. Tapos kailangan, kasi nahihirapan yung tao, kailangan pumirma ng, feel ko may ganun, pero kasi tayo yung country natin is parang conservative. tapos madasalin tayo parang ganun. Sa tingin ko rin na family-oriented mga ganun. Pero sa feeling ko malakas lang magsalita, pero pag andun na ako tapos binubulungan din ng pamilya, hindi kaya mo yan, lumaban ka na ganun. Feeling ko pa rin, isasagad ko. Pero pag iniisip ko, may sense din kasi kunyari hirap na hirap ka na ganun. Tapos baon na kayo sa utang. Yung mga ganun. Yung time na yun, yung dede, parang gusto ko na mawala nun. Tapos nakuha ko yung cellphone ko, tumakay ako nun, nagpicture ako. Super ganda ko nasa probinsya na, namimiss ko siya. Wala lang kung sakaling mangyari sa akin. Tignan mo ko, tumatay. Parang huling picture ko. Kasi favorite yun, Bisaya yun eh. Kasi walang sabihin Bisaya dyan. Yun yung punchline. Walang relevant sa kwento. Ewan ko ba't sinasabi ko. Pero paborito kasi kainuman yun. Ang galing niya magluto ng mga manok niya. Lulutuin niya pag mag-inuman kami. Ganun. May mga favorite akong tao eh. Mga ganun. Si Bobby's, paborito ko rin yung hayop na yun eh. Basta may mga ganun ako. Favorite naman siya lahat. Likeable siya. Si Bobby's. Yun ang wala tayo sa comedy. May mga taong likeable sila Dex. Ganun. Tayo, ang sakit natin sa mata eh. Iniisip ko nga pare, pag nagsalamin ba ako, mag-iiba ba yung itsura ko? Sampaling kita. Pwede mo kaya yung salamin ni Ali. Ayun ako sabi. Iniisip ko, bibili ako ng peking. Tignan nyo ako magbabago yung tingin nyo sa akin. Hindi na ba ako mukhang maangas? Tongina mo, burat ah. Burat ang isalamin. Sampal ng burat. Pero subukan mo. Ano to eh? Tapos buksan mo yung mata mo. Ang Tas ang grado. Ito nga yung tsura ko. Iniisip ko magsasalamin ako kasi ang angas talaga ng mukha ko pag nasa gusto ko naman may konting, alam mo yun, may konting likability. Siguro wag mong isipin masyado kasi wala ka naman magagawa, ganyan kaya. Tanggap ko yun, para alam ko yun. Pagka ginawa mo maging likable ka, siguro maging likable ka na lang sa salita, sa kung paano ka, the way ka makipag-usap. Pero yung looks mo, hindi mo naman mababago yan eh. Kaya nga ginagawa ko ng paraan eh. Kasi, gusto mo ba na ganyan ka? Or para lang malike nila? Malike? Oo, para, in a way, oo. Gusto kong maaliwalas yung tingin sa'yo, parang gano'n. Itsura na ito po ito. Labo kasi. Yung mga itsura natin pag nakita ganyan. Sa next na open mic, may kita nyo nakasalamin na ako. Kalkitan. Wala namang grado yun eh. Props. Walang lens. Pero may gumagawa nun. Kaya naisip ko rin. Mas pag nakasalamin kasi, proven na medyo parang nagmumukha mabait. Ganun. Yun din. Yun naman ang mukha ko, pre, ang angas tignan. parang laging galit din. Pero ano nga ba yung tatanong ko sa'yo? Buti lumaban ka. Oo, anong nagpa-isip sa'yo na, di ba pasuko ka na? Anong inisip mo na
Hotdog ang ulam. yun nasulat ko na yung mga joke ko na tangina pwede sa open mic. Sayang, isa rin yun, sayang eh. Naalala ko yung yung chat mo sa akin, na bumomba ako ng huling open mic ko, kailangan mabawi ko yun. Oo, men. Sa most yan, no? Tama ba? Wika Oo. data eh. Yun yata yung na-i-vlog ko na nandong ka. Ayun. Oo, ayun, oo. Nandun ka nga. Gusto mong bawian yung bomba mo. Oo, Kaya hindi ako pwede mamatay. oo, So, totoo. salamat sa comedy. Ano? Tapos, mga ilang buwan nun, puro cancel na ako sa open mic kasi, ayun yan, na may nararamdaman na ako nun. Ay, nung huli, yun sa most, tapos sabi ko, 3 buwan, tapos ang dami kong sunod-sunod na pangit ng tapos bomba. Kailangan ko bumawi. Ayun talaga. Yun na nagpalakas na yun. No? So, may Ayos, napapala sa comedy. Oo. Shout out sa comedy. Tsaka shoutout sa St. Luke. Supportan yung mga stand-up comedian na kahit sa mga maliliit na lang. Tangina may... Ayoko nang banggitin eh. Hindi, tuloy mo. Hindi kasi may Wag. Ano? Wala. Erase. Magtaka yung mga listener natin kung anong pinagsasabi. Doon na natin di kakakat. Sige. Para sa susunod na episode ay sasabihin nila rap ang mga detalye. Ito nga pala ang Norem Podcast. Pare. Sana nag-enjoy kayo dito sa Marvin the Rockstar na guest namin. Feeling ko talaga may bibigyan pa kita ng mga 1-2 taon, mag-headline ka na ng show. Sa nakikita Ang bilis naman nun. sa Prague. Grabe naman. Nag-headline ka na naman. Hindi pa kaya siguro. Tanggapin mo na lang yung compliment. Putang ina naman. At tangina kasi siguro mga 1 linggo kaya ko na. Ang tagal na. Lumalabas na yung angas. Kala ko kasi nakapatay na eh. Sino yung mga pinufood trip mo dito? Uy! Ayun pare, ito nga palang Norem Podcast kung saan di naman kami maudamot sa mga sangasangang kwentuhan. Kaya kung alaws kayo, Norem kami.